Say praise the Lord. Let us open our Bible on Nehemiah chapter 2, verse 20. Praise the Lord. Then answered I them, and said unto them, The God of heaven, he will prosper us. Therefore we, his servants, will arise and build, but ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. All right. So, dalawa ka-klasing tao ang nakita natin dito. Isa na gumagawa sa gawain ng Diyos at isa dito yung mga ayaw gumawa sa pinapagawa ng Diyos. Ang gumagawa sa gawain ng Diyos, walang iba si Nehemiah. Ito po'y sinabi niya, Then answered I them and said unto them, The God of heaven, He will prosper us. Kasi ito kasing sagot niya ito kay Sanballat at saka kay Tobia na ayaw ipagawa yung pinapagawa ng Diyos kay Nehemiah para sa welfare sa mga tao sa Israel. Ang sinabi po dito, ang mga anak ng Diyos na gumagawa sa gawain ng Diyos, sinabi dito, Therefore we, His servants, will arise and build. Ibig sabihin yan, arise and build dahil sa pinapagawa ng Diyos. Sila'y babangon at sila'y mag-build, gagawa sa pinapagawa ng Diyos. Subalit, yung mga tao na ayaw gumawa sa gawain ng Diyos, sinabi dito, But ye have no portion. Anong portion? No right, walang karapatan, nor memorial in Jerusalem. Alam naman natin ang Jerusalem, ginamit lang ito ng Diyos as a shadow pertaining the kingdom of God. So sino man na tao sa sanglibutang ito na ayaw gagawa sa pinapagawa ng Diyos dito sa sanglibutang ito, o ayaw gagawa sa kalooban ng Diyos, wala siyang portion, wala siyang karapatan, wala siyang alaala doon mamaya sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin yan, bakit si Nehemiah ay panatag ang loob niya? Bakit si Nehemiah buo ang loob niya? That they will rise and build. Bakit? Dahil bago ang mga bagay na ito, tinanong na yan si Nehemiah ng isang hari, ano ang gusto mo? Alam mo ang ginawa ni Nehemiah? Doon siya sa Diyos humingi sa pamagitan ng dalangin. So, ibig sabihin yan, si Nehemiah hindi humahakbang, hindi gumagawa ng sarili niya. Hindi siya gumagawa at humahakbang sa utos lang ng tao, katulad sa isang hari na nagtanong sa kanya. Kundi, siya'y in connection with God at ang Diyos nagbibigay sa kanya ng direksyon ng anong gagawin niya. Kaya si Nehemiah, panatag ang loob niya sa kanyang hinaharap na gawain. Kasi isa itong taong madalanginin. Basahin natin. Nehemiah chapter 2 verse 4. Praise the Lord. Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. Yan. Tingnan mo yan. Ang hari na mismo nagtanong, anong gusto mo gawing request? Hari yan ha. Tao yan nagtanong sa kanya. Pero saan siya humarap at saan siya humingi at dumalangin? Doon sa Diyos. So, ganun ang lahat ng mga tao sa sanglibutang ito na hinahanap ang Diyos.
para anuman ang sabihin ng Diyos sa kanya, sa kanila, anong gawin, anong ipapagawa, sigurado yan, they will prosper. Sila'y mag-prosper. Sila'y maging successful. Sila'y maging victorious sa gawain na pinapagawa ng Diyos sa sanglibutang ito. Alam naman natin, God will cause us always to triumph. Kaya hindi pwede na pag ang Diyos ang ating hinahanap, ang Diyos ang ating sinusunod, siya ang ating master, siya ang ating ginagawa natin yung kagustuhan niya, imposible hindi tayo mag-prosper. Imposible hindi tayo maging successful. Praise the Lord. 100% maging successful tayo. May tingnan mo yung isang tao dito. Basahin natin. 2 Chronicles 26 verse 5. Praise the Lord. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. You see? As long as he sought the Lord, God made him to prosper. Narinig niyo naman siguro yung message last Wednesday about kay Nehemiah, na bawat hadlang, saan siya pumupunta sa Diyos. Bawat hadlang, saan siya pumupunta, sino hinahanap niya para magtulong sa kanya? Ang Diyos. Bawat pagsubok, saan siya pumupunta? Lagi sa Diyos. So, as long as we do this, as long as we will seek the Lord, God will make us to prosper. Kaya kinakailangan gawin natin ang mga bagay na ito na merong kapanatagan ng ating puso at ng ating isip. Kasi by the hand of God, gagawin natin itong work of the ministry na ito. We are not just building infrastructure building, but what much more, we are building the true, genuine temple of God na ang mga tao sa sanglibutang ito. Kasi gusto ng ating Panginoong Diyos, lahat ng mga tao maliligtas. Sino yung mga tao sa sanglibutang ito? Sabihin mo, Buddhism. Gusto niyang iligtas. Sabihin mo, Hinduism. Gusto niyang iligtas. Sabihin mo, Islam. Gusto niyang iligtas. Sabihin mo, mga atheist, gusto niyang iligtas. Name all those people, Taoism, lahat, Hinduism, tawag niyan, Buddhism, lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, gustong ililigtas ng Diyos. So yan yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod sa sanglibutang ito. And we will prosper habang ginagawa natin ang pinapagawa ng Diyos. What do you mean we will prosper? Walang imposible sa Diyos. Siya ang gagawa ng paraan na itong mga taong ito lahat sa sanglibutang ito. Manindigan lang tayo sa kanyang leading, sa kanyang kautusan, sa kanyang kagustuhan. Tatayo lang tayo in behalf of God para ma-reconcile lahat ang mga tao dyan sa totoong Diyos, dyan sa tunay na Diyos. Pray lang tayo na mag-pray. Kikilos yung power ng ating Panginoong Diyos. Kikilos yung kanyang kapangyarihan. Gusto lang ng ating Panginoong Diyos. Let us get involved in the works of the Lord. No? Get involved sa mga gawain ng ating Panginoong Diyos. When it comes building of infrastructure building, get involved. When it comes doing the work of the ministry, get involved. When it comes ano-ano pa man ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin, get involved. Huwag kang umiwas. Huwag kang maghadlang. Huwag kang lumayo. Get involved yourself. Praise the Lord. Kasi marami pa tayong katagumpayan na ibibigay ng Diyos. Ang dami na kahit nating katagumpayan na naangkin sa Diyos. Bawat petisyon na ginawa natin was granted. Bawat petisyon ginawa natin was granted. Meron na naman tayong bagong petisyon, iga-grant naman ito ng ating Panginoong Diyos.
Hindi lang natin mamalayan, there will be another kind of challenge. There will be another kind of, we could say, hinaharap natin na kinakailangan natin ang kapangyarihan, ang tulong ng Diyos. So we shall be having another seeking God for this through prayer. Ang Diyos, ibig sabihin niyan, we will be lifting up more banners ahead of our way. Praise the Lord. Marami pa tayong bandila na itataas sa unahan ng ating daan. Basahin natin yan. Psalms 20 verse 5. Praise the Lord. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Imagine that. Petition 1, granted. Petition 2, granted. Petition 3, granted. Petition so on and so forth, granted. Another petition, another future petition, that will be granted. All our petitions will be granted. So there will be more banners to be lifted up ahead of our way. Marami pa tayo katagumpayan na maangkin sa paglilingkod natin sa buhay na Diyos. Praise the Lord! Kaya ganun na ganun, 100% hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi nyo ba alam? Naliligaya ang Diyos sa bawat success, sa bawat prosperity na ating natatamo, sa paggawa sa mga pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit naliligaya ang Diyos? Dahil may mga tao na umuo sa tawag ng Diyos. Dahil may mga tao nagpapagamit sa Kanya. Dahil may mga tao umibig sa Diyos. Dahil may mga tao na nakaintindi kahit paman sa kabanalan ng Diyos. May mga tao na nakaintindi sa Kanyang simulat sa pulpang plano bago pa naitatag ang pundasyon ng sanglibutang ito, naggusto niya ang mga tao mailigtas. So, bawat prosperity, bawat success na ating natatamo sa paggawa ng gawain ng Diyos, masaya ang Diyos. Praise the Lord. Kung atin lang isipin, huwag tayo mag-isip, hingi na lang tayo ng hingi sa Diyos. Doon na lang lagi tayo sa Diyos nagalapit. Baka mamaya sipain tayo ng Diyos, magsawa ng Diyos. Hindi. The more natin ginagawa yan, the more niya tayo bibigyan ng grant ng ating mga petitions. The more maging successful at mag-prosper tayo sa paggawa ng gawain ng Diyos, the more God will take pleasure in it. Lalong masaya ang Diyos. Bakit? Nasusunod yung gusto niya. Nagagawa yung gawain niya. Yun ang, sino man pala ikaw, kung ano yung objective mo, kung ano yung advocacy mo, na gustong ipagawa mo sa mga anak mo. Tapos natupad lahat. Di ba ikaw, ama, masaya ka? Dahil ginawa ng mga anak mo yung kalooban mo na gusto mong mangyari. Ganon din ang Diyos natin na nasa langit. Praise the Lord! Lawakan natin ang ating isip, lawakan natin ang ating mga mata, ang ating understanding that God would like to save all men. Hindi lang Pilipino ang ililigtas ng Diyos. Lahat ng mga uri ng tao sa sanglibutang ito. Look at the vision of Brother Ching. Before we obtain visas, itong mga visa, bago namin na-obtain. Di ba may vision dyan na I step many countries, many flags. Ano ibig sabihin yan? Because of my ambition? Because I want to tour? Because I want to see many places? Because I want to take pleasure in those countries? No. For the purpose of God. For the will of God. For the salvation of all people. For the gospel of the kingdom of God to be preached. Yun. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hanapin natin ang Diyos. Kung ano yung binigay niya sa atin na challenge, harapin natin yan in the name of the Lord. We will rise and build. And every success and every prosperity we receive from God, God will take pleasure in it. Bakit? We are going upward.
We are moving upward. Yan naman ang gusto ng Diyos sa atin eh. Ayaw naman ng Diyos na maging barren tayo. Ayaw naman ng Diyos na maging stagnant tayo. Ayaw naman ng Diyos na maging unfruitful tayo. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos, as much as possible, we must be fruitful. As much as possible, we will be doing the works of God. And remember, ano siya? Sino siya? Makapangyarihan siya, dakila siya. We have to adopt the mind of Christ in our mind. We have to adopt all the plans of God in our plans. After all, hindi tayo gumagawa sa ating sarili gusto. Ginagawa lang natin yung gusto ng Diyos. Kasi tinawag tayo ng Diyos eh. We are being called by God to perform His work. We are not being called by God to continue in our own way of living, way of ambitions, way of pleasures, yung lahat ng gusto natin, hindi. We are being called by God to perform His will, to perform His master plan, to perform His purpose, to perform His works dito sa sanglibutang ito. Kaya huwag tayo matakot. Praise the Lord. By the hand of God, we can do everything according to His will. Pray lang tayo ng pray. Kasi sa kakapray natin, dyan tayo i-guide ng Diyos eh. Dyan tayo ililid ng Diyos sa lahat nating gagawin. Sometimes, if we start to think something greater than we can do, sometimes we don't have any idea what to step, what to do. Pero sa kakapray natin sa Panginoong Diyos, regarding sa matter na ating hinaharap, dyan ibibigay ng Diyos lahat eh. Kasi He is the author and the finisher of our faith. We will prosper, we will succeed, we can overcome the world by faith. So, siya yung author, siya yung finisher, so we should not depart from Him. Continuous yung ating prayer, continuous yung ating faith, continuous yung ating sanctification, continuous yung ating pag-abide sa Kanya. Then we can do many things. Habang marami tayong magagawa para sa Kanyang kaluwalhatian, God will take pleasure in it. Praise the Lord. Kaya pasayahin natin ang Diyos. Basa. Psalms 35:27. Praise the Lord. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servants. Yes. Let God be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servants. Ibig sabihin yan, the success we avail, the prosperity we got from the Lord, He will take pleasure in it. Bakit? We are His servants. We are doing His will. We are doing His purpose. We are doing His ministry na matagal na niyang sinalita at mangyayari ito lahat. Kaya ganun po. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos na ilagay sa ating isip, sa ating puso. Kasi there are more banners that will be lifted along our way. Marami pa tayong mga katagumpayan. Marami pang mga malalaking bagay na ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Marami pang lugar na ipaparating ang Diyos sa atin, saan niya man gustong iparating. Marami pang mamaya bubuksan ang Diyos ang pintuan para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Kaya yan ang gusto ng Diyos. Tapos yung maliit lang na project, mawalan na tayo ng tapang, mawalan na tayo ng faith, mawalan na tayo ng pag-ibig. Hindi nyo ba alam? The more we love the work, the project of the Lord, the more God will bless us. The more we put concern, our mind and our heart for this ministry, the more the Lord will bless us. Lalo niya tayong i-bless. Praise the Lord. Lalo niya tayong, alam mo kasi, pag iniisip natin yung mind of Christ, ibig sabihin yan,
we conform to His will. Kung suriin natin ang Bible, ang kaligtasan nilang sa ilan. Ang gawain ng Diyos, it's not limited for a certain area in a certain place. Kung suriin natin lahat na mga sinabi dyan sa salita ng Diyos, it's so great. It's so wide. It covers the entire planet Earth. Yan. Yan lang ang tandaan natin. Kaya kung itong maliit na pinapagawa ng Diyos sa atin na bagay, mawalan na tayo ng pananampalataya, mawalan na tayo ng courage. Minsan magmumurmur, minsan magko-complain tayo. Malungkot ang Diyos. Pag yan ang nakikita niya sa atin. Pero kung hinahanap natin ang Diyos for this matter, and we believe, upon our seeking God, we will prosper. Sigurado yan. Masaya ang Diyos sa buhay natin because we do not trust in our own. And yung isip niya, iniisip natin. Yung concern niya, concern din natin. Sabihin ng ating Panginoong Diyos, this is it. Ito na ang aking people. Whom will I use na gagamitin ko for my glory and for my honor. Tsaka hindi lang tayo ang ginagamit ng Diyos. Marami pa. Praise the Lord. Maliit lang ito. Itong pinagkaloob ng Diyos sa atin. Maliit compare niyan sa iba. God knows. So, kung maliit lang ito, tapos hindi pa tayo magkaroon ng pananaw na itong lahat ay kaligaya natin, itong lahat ay ating harapin at ating gagawin by the hand of God. If these things is small project in the eyes of God, hindi na tayo mapagkatiwalaan because we don't have faith, we don't have love, we don't have the mind of Christ, we don't have concern about His purpose here on earth. Anong sabihin ng Diyos sa buhay natin? Wala. Wala kayong silbi. Sabihin ng Diyos sa atin. Kaya sa buhay natin, lawakan natin ang ating pag-iisip, pagtibayin natin ang ating pagkilala sa Diyos at sa Kanyang mga plano sa sanglibutang ito, and let us go with the Lord. Samahan natin ang Diyos. Sundin natin ang leading ng ating Panginoong Diyos. At saka lahat na susuporta sa gawaing ito, God will bless them. Hindi nyo ba alam, nung pumunta kami ng Malaysia, and it was a gathering of the third convocational doon sa gathering ng mga spiritual leaders, at isa doon yung nag-organize ng 24/7 prayer sa Jerusalem. Si Tom Hess. Sila yung nag-organize yan sa buong sanglibutang ito. Ang prayer nila to open the salvation to the Muslims, to the Hindus, to the Buddhists. Ang ano nila, yung mga tao ba na wala talagang pagkilala kay Kristo, yun ang prayer nila. And that is based on the Holy Scripture. Ngayon, nung nagkaroon na ng offering for that project, kunti lang yung binigay ko. Kasi yun man lang din kakayahan ko. So I put in the bag. Alam mo, pag-uwi ko dito, surprise ako. Nung nag-post na ako ng lakad namin sa Sawidan, meron akong kinasal doon. Upon our going back to the city of Mati from Sawidan, yung mountain, there was a landslide. So nagpicture-picture kami doon while yung landslide kiniklear ng mga children of God, mano-mano lang kasi wala pang heavy equipment. So, i-post ko. Isa doon na nag-comment, yung aking kaibigan na nag-invite sa akin, si Pastor Agustin Saang. Sabi niya, wow, brother, very nice car. Kasi yun yung Fortuner na puti na gi-bless ni Jesus sa akin. Sabi ko, this is the blessing of God after I attended. Hindi ko na lang sinabi nag-ano ako ng offering. Blessing ng Diyos. Kaya ito rin, sa kasaysayan ng holy place, itong Davao, Maine,
This is spiritual Jerusalem. Lahat na sumusuporta sa project dito, at ang project naman natin is for everybody. Pag sinusuportahan mo ang project dito, ano natin ito as spiritual Jerusalem. Pag inibig mo ang pagsuporta sa project, sa gawain ng Diyos, ibibless ka talaga ng Diyos. Maniwala ka. God will bless you. Praise the Lord. Kaya pala sabi ni Lord Jesus, anak ko, umattend ka doon. Meron akong gustong ipaintindi sa iyo. Anong nakuha ko doon? Worldwide mission. Yung kaligtasan ng Diyos. Lahat. Mga Islams, Hindus, Buddhists, atheist, ungodly, lahat. Ang kaligtasan para doon. Dilawakan ng Diyos yung aking comprehension, understanding sa paggamit sa Diyos. We may call it so much ambitious for this mission, worldwide mission, when in fact, this is not our ambition. This is not our own plan, own purpose. Servants man ka tayo ng Diyos. Isundin natin yung master plan ng master natin. Praise the Lord. Yun lang ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya habang lumalaki ng lumalaki, yung challenge na dumating sa buhay natin, harapin natin. Kasi hindi lang yung ipapagawa ng Diyos sa atin na project. I'm not referring the infrastructure accomplishment, but I am referring for the mission of God. Bubuksan pa ng Diyos ang pagliligtas niya. Isa tayo na gamitin ng Diyos to perform this. Kaya those who love Jerusalem, those who bless Jerusalem, anong sinabi dyan? Psalms 122 verse 6. Praise the Lord. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. See, you want to prosper? Pray for peace for Jerusalem. Pray for blessing for Jerusalem. Pray for the success for Jerusalem. Then they that love Jerusalem, they that pray for Jerusalem shall prosper. Ipaprosper ng ating Panginoong Diyos. You know why? You are supporting His advocacy. You are supporting His will, His purpose upon earth dito sa sanglibutang ito. Kaya ganon. Gusto ng Diyos. Di ba nag-preach na ako sa inyo, mayroong mamayang espiritu ng Sanballat, mayroong espiritu ng Tobia. Sino ito? Si Satanas. Yan yung maggapang sa mga utak ng mga children of God. As much as possible, pigilan niya ang support ng mga anak ng Diyos. As much as possible, panghinaan niya ang loob ng mga anak ng Diyos. As much as possible, sisiraan niya pa ang nag-exhort dito sa main church, sisiraan niya yan. Lahat gagawin niya ng masamang espiritu. But anong sagot ni Nehemiah? Balikan natin yung verse na yan. Then answered I them, Nehemiah 2:20, then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore we, His servants, will arise and build. But the disadvantage of those who believe the enemy of God, those who believe Satan, yung naniwala ba kay Taning, yung negative side, ayaw mag-support, ayaw mag-conform sa will of God, ayaw gagawa. Anong sinabi dyan? But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Praise the Lord! Yun ang pinakamasaklap, pinakamahirap sa lahat. Kaya sa buhay natin, gawin lang natin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. At meron pa dito sa Book of Acts na may sinabi ang Diyos sa kanya. Basahin natin. Acts 8:21. Praise the Lord. Thou hast neither part nor lot in this matter,
for thy heart is not right in the sight of God. Yan. Dito yung puso ni Sanballat, puso ni Tobiah. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the eyes of God. Pero kung susuportahan natin, susuportahan mo ang proyekto ng Diyos, ang ministry ng Diyos, ang gawain ng Diyos, sigurado, God will give you an everlasting memorial. Bibigyan ka ng Diyos ng walang hanggang alaala. Basahin natin yan. Isaiah 56:5. Praise the Lord. Even unto them will I give in mine house, and within my walls a place, and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Yes. And that name, which name written in the book of life, that shall be remembered in the day of judgment, to welcome them to everlasting life, everlasting riches, everlasting, all everlasting remembrance, bibigay ng Diyos. Pero yung hindi gagawa ng gawain ng Diyos, masaklap. No remembrance, no right, no portion in Jerusalem. And that is meaning to say, in heaven. Kaya, suportahan talaga natin. Hindi makalimot ang Diyos. In every sintabo, in every sense that we give for the work of the Lord, hindi yan makakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo si Cornelius, a man of prayer and a man who used to give alms. Anong sinabi ng Diyos? Basahin natin. Acts 10:31. Praise the Lord. And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Yan. Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. So, if you supported and if you perform the work of God, the work of the ministry, then you have remembrance, you have portion, and you have the right in Jerusalem, in the kingdom of heaven. Kaya lahat ng ginagawa natin dito sa sanglibutang ito, do not count how much. Do not ever count it. Huwag mong bilangin, baka tuksoin ka ng masamang espiritu at sabihin niya, enough. Do not count it. Because if we are going to count the goodness of God sa bawat isa sa atin, that is countless. Can never be numbered. Hindi yan mabibilang. The same thing that we will render for God or to God, do not count it because that is countless. You know why? It's not you who made it to be done. It's God. Nagpagamit lang tayo. Umibig lang tayo sa Diyos. Naniwala lang tayo sa Kanya. Kaya hindi natin siya nakikita, and yet we do His will. Praise the Lord. O di ano ang meron sa atin dyan? Yung portion na ibibigay niya sa atin. Yung right na ibibigay niya sa atin. Yung remembrance na ibibigay niya sa atin in Jerusalem or in heaven. Praise the Lord. Last verse, Hebrews 6:10. Praise the Lord. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Yan. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. This is work and labor of love. Praise the Lord. Ye have showed toward his name. This is this project. This is for the name of the Lord. And this ministry, we will do this to the people of the world, to the saints, and do minister. Meaning to say, we obtain this, we have done that,
we will still do ministering. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa atin. Praise the Lord. Hindi kayo, we accomplish that, and after that, okay, let's retire. We have done that, after that, okay, let us stop. No. After doing this, after accomplishing that, we will do minister. Patuloy habang buhay tayo. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos that God can count us. Yung inaawit natin dito, count me as the servant of the Lord. Count me with the servant of the Lord. Praise the Lord. Yan ang lagi nating hingiin sa ating Panginoong Hesukristo, that God can count us. Kasi pag masali ka to be counted, na gamitin ng Diyos. Meaning to say, that is already a reflection that you will be also counted among those who will be welcomed into His kingdom. Praise the Lord. Kasi yun man yung sinabi ni Jesus Christ, well done, thou good and faithful servant. So, kung dito sa sanglibutang ito, we are counted as the servants of God, automatically, kung atin niyang ipinagpatuloy hanggang sa wakas, kasali ka na. Ika-count ng Diyos, nasasabihan niya, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Di ba? Ang ganda. Meron tayong remembrance, meron tayong portion, meron tayong right in Jerusalem. Praise the Lord. Dahil sumuporta tayo, gumawa tayo sa pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Gawa lang ng gawa. Kilos lang tayo ng kilos. Hindi tayo mauubusan. Hindi tayo mawawalan ng lakas, ng resources. Kasi hindi ito atin. Pinapagawa lang ng Diyos sa buhay natin. Basta darating lang yan. Basta hands up lang tayo, Lord, here I am, Lord. Use me. Here I am, Lord, I love this ministry. Here I am, Lord, I understood your purpose. Here I am, Lord. It's my pleasure to give my talent, my skill, my everything for you, para po sa inyo. Tingnan natin. Lahat na merong ganitong klaseng pag-ibig sa Diyos, God bless them that love Jerusalem. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi niya tayong nire-refresh, pinipreserve, dahil after this project, there will be another chapter. Papagawa ang Diyos sa buhay natin. And that should be greater than the former. Kasi malaki pa ang gawain ng Diyos. Malawak pa ang gawain ng Diyos. Praise the Lord.